Tayo upang ating pamulingan at sabayin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Pero bago po lahat noon, tayo po lahat ay inanyayaan ko po na tayo po manalangin. O Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ikaw na nasa langit ay tayo mga anak sa oras na ito. Sa pangalan po, Panginoon, ng iyong anak na Jesus, at sa patuloy na pagpapatubay ng banal na Espiritu sa bawat sa langit, nawa, Panginoon, bumabay ka sa bawat sa langit. Sa ganon, aming maunawaan at maintindihan ang mga napapakinggan ng salita ng God. Maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palapakan po natin Panginoon. Praise God at amen. Ngayon po ay ilang araw na lang. 22, 23, 24, 25. That's, ano? 24, Martes is next. No, Buena. No? Tawag doon, no, Buena. Pagkatapos yung Merkules is Christmas. So, magsa-celebrate tayo ng alam niyo po, marami ang umaagit sa Christmas. Hindi lang sa ibang bansa, kahit na po rito sa ating bansa, sa Pilipinas. Marami ang umaagit, marami ang ayaw nilang banggitin ang katagang Christmas. Pero sa ating mga Kristiyano, ang Christmas po ay napakahalaga. Kaya nga po ang title ng ating pag-usapan sa oras na ito, Why the World Needs Christmas. Tama ba yun? Why the World Needs Christmas. Bakit kailangan ng sanlibutan ang Christmas? Sabi nila, kasi hindi naman daw talagang itong panahon na to ang kapanganakan ng ating Panginoon. Itong araw na to, yung 25. Tingnan ko talaga sa sa Biblia, wala naman nakatulad kung kailan pinanganak ni Kristo. Para masabi natin na yung natin i-celebrate talaga yung kapanganakan ng ating Panginoon. Bakit kaya, ang tanong ko, bakit kaya hindi nilagay yung date ng kapanganakan ng ating Panginoon? Tanong ko rin yan. Siguro para araw-araw pwede natin i-celebrate ang ating Panginoon. Yung isa ng mga dito. Ngayon, I want you to understand the meaning and the message of Christmas. Kasi maraming hindi nakakalam ng mensahe ng Christmas. Yung palang, una pa lang meron na siyang nakalagay na Christ. Diba? Pag nakita mong Christ yan, ibig sabihin, yung nagliligtas sa atin. Siya lang naman So, let's start with this book. Ano po itong hawak ko ngayon? Bible, di ba? The Bible. It is God's word, inspiration of God. I want to talk about the authenticity of the Bible. Ang pagiging katunayan ng ating Biblia. Ang Bibliang hawak ko ang natatanging libro sa mundo na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa sangkatauhan. Ang Biblia. Ngayon, bawat religion po ay meron pong sariling tinatawag nilang holy book. Katulad ng Quran. Ang Quran po ay meron din holy book sila.
tawag nga nila doon is Quran book. Ang Quran, pag binasa mo, it's all about Allah. Wala ka nang magbabasa doon na kwento ng mga tao, kundi it's all about Allah. Tungkol sa kanilang Allah, na yung kanilang Allah ay hindi nagkakamali. Yun ang sinasabi nila. Kaya yung mga Muslim, makita mo masyado silang naniniwala sa Allah. Pagdating sa Bible natin, hindi nila ito pinapaniwala. Susunod, yung confusion. Tama ba? Confusion. They are really about principle and precept. Mga alutuntunin at pagtahak sa tamang daanan na dapat mong ipamuhay. Yan po yung confusion. Yung pagtahak sa tamang daanan na dapat mong ipamuhay. Kaya maganda rin naman ipamuhay at basahin ang libro ng confusion. Libro din yung Holy Bible, Holy Book din ng confusion. Ang ikatlo po yung nakita yung Holy Book of Baha'i. Ito pong Baha'i, ito po yung Holy Book ng India. Baha'i. Isa pong ano yung nakatuklas dito. It really talks how to follow certain laws of the universe in order for you to live a life of peace and harmony with nature and universe. Yun po yung Baha'i. Holy Book of Baha'i. Then, Mormon. Yan. Mormon ay ang nakatuklas ito ay si Joseph Smith. A man who had an experience in a cave and an angel Moroni. Yan. Kung nakikita niyo ba yung Mormon? Diba meron silang ganyan, tapos may isang play, tapos may isang angel, hawak niya yung play. Mga Mormon po yun. An angel Moroni told him to pick up this plate and he read this material and he talked about this encounter with an angel. Yun po yung Mormon. So, ang mga libro po ng mga binanggit ko, yung Quran, yung Confucius, yung Baha'i, at saka yung Mormon, wala po yung binabanggit, hindi tungkol po lamang sa kanilang Diyos. Kaya, pag binasa mo, hindi magandang basahin. Parang kasi Diyos lang yung nakasentro eh. Pero, kung itong Biblia natin, ay naglalaman ng kwento. Kaya pag binasa mo to, hindi mo mababasa rito, pagkatapos mo ng Genesis, pagkatapos ng nilalang ng Diyos ang tao, mababasa mo na tungkol lahat ng kwento ng tao. O, ano simula? Kay Abraham, kay Jacob, pagkatapos kay Moises, kay David, kay Saul. Lahat po ay mababasa mo kwento tungkol sa mga tao. No? Yung pong all the books ng mga Mormons, mga Quran, are really focused on their God. But what makes the Bible credible than any other book is the fact that the Bible is filled with human story. Diba? Kaya talagang magandang basahin kasi una-una, ito yung story ni Abraham. Basahin kay Abraham. Pagkatapos na ganyan, ay istorya ni Noah. Yan na, iba na. Wala kang makikita na istorya ng Diyos. Yung buhay ng Diyos. Diba? Wala eh. Parang istorya ng tao. Ang pinapakita ng ating Bible. Okay? Ang Biblia, ang credibility at katotohanan ay tungkol sa human factor.
buhay ng bawat tao. Karamihan sa mga banal na religion na nakasentro sa kanilang Diyos, yung mga po yung sinasabi ko sa inyo, yung mga kono. And his infallibility, yung walang pagkakamali yung kanilang Diyos, yung po yung sinasabi ng kanilang Biblia. Kaya pag binasa mo kanilang libro, walang feelings, talagang hindi ka matipid. It's all about them. Pero pagdating sa atin, but when you read the Bible, you like to read because have all of your mistakes in it. Kasi, makikita mo rito yung mga pagkakamali ng tao na nagiging pagkakamali mo rin. Kaya nga si Paul, ganun na lang ang kanyang pagtuturo sa mga pagkakamali ng tao. Katulad ni David. Diba? Si David nagkamali. Ang ginawa niya, tinanaw niya si Bethsaida. Pinapatay niya kasi yung ba yung pinapatay niya? Si Urias, yung asawa ni Bethsaida. Pagkakamali ng tao ang tinuturo dito. So the Bible is a revelation, not necessarily of God primarily, but it really a revelation about man without God. A revelation about man without God. Okay? The Bible is His story about our story. Ito ay kwento ng Diyos about our story. Kinikwento ng Diyos tayo. Sinulat niya dyan, kinikwento niya, tama ba yun? Tama. Kinikwento ng Diyos, siya ang nagkukwento para sa atin. Ay, yung aking ginagawa. Tama ba yun? Kinikwento ng Diyos, isang nagagat na. Kinikwento ng Diyos, yung ginagawa mo. At sinusulat niya dito. It's really God's story about man's story. It is God revealing to man what He is, what's wrong with man, and why he needs God. Yung po ang katotohanan, ang pinapakita na sinasabi ng Diyos. Ito yung istorya ko sa inyo na dapat yung malaman na kung bakit kailangan nyo ako. Yun ang gustong ipakita ng Bible sa atin. Kung bakit kailangan mong basahin ito, kasi pag binasa mo ito, mababasa mo yung mga istorya ng tao kung sila ay napariwara, na kanya-kanya sila ng daan, dahil sa kanilang pag-taak ng kanilang daan, kanilang kaisipan, ipinapakita ng Diyos na walang nagawa ang tao. Kaya kailangan ng tao ang Diyos. Sana naunawaan niyo yung ibig ko sabihin. And that is important when we talk about Christmas. Yes. Kung bakit kailangan natin, why the world is. Okay. Most countries vehemently come out against Christmas. Karamihan ng mga bansa, lalo na sa United States, ayaw nila sa Canada, ayaw nila na magkaroon ng mga ranger sa mga hali-hali. Hindi present mo. Pwede kang maglagay ng ranger kung ikaw ay isang mananampalataya, doon lang sa bahay ninyo. Pero hindi pwedeng display yung ranger sa mga pinuntahan natin sa English. Hindi ka pwede mag-display yung ranger. They are absolutely past the law na bawal maglagay ng ranger. O kaya yung mga stars, pwede mga angel. Pwede ka maglagay ng angel. Pero pagdating sa mga sabsaban na sinasabi, bawal po yan. In our own country alone, kahit nandito din sa ating bansa,
marami din ang against sa paglalagay ng ranger. Una-una, hindi ko naman inaano, ang Iglesia ni Cristo, ang Sabatista, hindi mo sila naglalagay ng mga ranger sa kanilang mga church. Hindi po sila naniniwala. Pero unang-una kasi, hindi nila alam o hindi nila naunawaan o kaya nati-twist yung kanilang pagkaunawa kung bakit kailangan ng tao ang Christmas. No? Kaya po, dahil hindi naman daw December 25 yung ang sinasabi ko, araw ng kapanganakan ni Cristo, they don't want to see manger with a child, a wise man, and a star. As a matter, they are trying to change the word Christmas to holiday. Hindi na po talaga nila, hindi sineselebrate, kundi ginagawa na nilang holiday. Okay, po kasi ng yung unique Christmas and yung unique holiday. Okay ba? Okay? At ito ang mga tao na masisi sa pagsunod tungkol sa idea ng Christmas. Okay? Ang salitang Christmas ay kanilang pinoproblema dahil nakalagay daw ito ang salitang Christ. Kasi Christmas sa salita. Tapos ang nakalagay unang-unang mababasa mo doon ay dahil sa Christ. Problema nila yun. Pero siguro kung wala Christmas, hindi gano'n nilang problema. Pero tayo, pag sinabi natin Christmas, tayong mga mananampalataya, isa po itong kagalaran sa atin. At ito yung gusto kong ipaunawan ko sa inyo para mas lalo ninyong ang naisip na mahalin at talagang ipag-celebrate natin. Kasi pag hindi mo itong natutunan, ay talagang nahirapan natin hindi kung bakit ano talaga. Why Christmas so hated and even denied by so many people? Yan. Ano ba ito yan? Yan. Why Christmas so hated and even denied by so many people? Why is it such a point of contention? Number one, sabi nga dito, if you agree Christmas, if you accept the Christmas word, the acceptance is Jesus is God. Pag in-accept mo, itong Christmas na to, sinasabi mo na sentro ang Panginoon, ang Diyos. Number two, pag in-accept mo ang Christmas, God came to earth. Number three, we are responsible to God. Number four, we are accountable with God. Number five, you must respond to His message and His law. Accept the fact that we must answer for our lives and our actions to God. Number six, we must personally follow Jesus if we accept Christmas. We must accept Christ is God in the flesh and that you must follow Him. So, to not help to follow Him, simply just don't accept Christ as being revealed. Number seven, we must submit to His word and His teaching. If you accept Christmas, you have accept all of these things. That's why men have hate Christmas. Ang bakit yung mga Koran, yung mga Confucius, kasi meron pong mga batayan. Kung pag tinanggap mo si Kristo,
ay sinasabi na ang Diyos ay dumating sa mundo. Yan. So, Christmas. Okay? Ngayon, the greatest disservice in life. The greatest mistake in life is to make the means more important than the end. Ito po yung lagi ko pong gustong ipaunawa sa inyo. Kasi, ang lagi nating ipinofocus bilang isang Kristiyano, ang lagi nating pinofocus bilang isang Kristiyano, ay yung pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Lagi yun ang focus natin. Kaya nga po, mistake po yun. Yun po yung mistake na sinasabi ko. Kasi the greatest mistake in life is to make the means, is to make the means more important than the end. Ganito po yun. If you are going to a tree looking for a fruit, what you went there is for fruit. Pupuntahan mo yung isang puno at ang hinahanap mo ay ang kanyang bunga. Ang pinuntahan mo doon ay yung kanyang bunga. So the purpose for going to the tree is the fruit. Diba? So the end of the process for going to the tree is for fruit. Kaya nga pumunta ron ay dahil sa fruit. Okay? Not to admire the leaves of the fruit out of the tree or discuss the bark. Hindi yung pinuntahan mo doon sa puno, ay napakaganda ng dahon. Hindi yun ang i-advert mo doon. Napakaganda ng puno na ito. Hindi yun. Kundi, ang pinuntahan mo doon ay yung bunga. Okay? Kasi gusto kong maintindihan natin itong the greatest disservice in life. Okay? In other words, the end is always more important than the means. Why this is important? Well, let's pag-isipan muna natin yung maigi. The product is more important than the process. Mas mahalaga ang bunga kaysa kung paano ito naging bunga sa isang punong kahoy. The goal is more important than the effort, and purpose is more important than the plan. Okay, magbibigay ako ng isang halimbawa na ihalimbawa ko si Brother Robert. Si Brother Robert, may pumunta sa kanya. Sasabihin kay Brother Robert, may ipapagawa ako sa iyong bahay. Kagaya yung ginagawa nila ngayon. Pero yung paggagawa natin ng bahay, doon sa Antipolo. Bundok-bundok yun. But, ngayon, ikaw ang bahala kung paano mo gagawin yung bahay na yun. Kaya sabi ni Brother Robert sa akin, inuukay daw nila 10 feet. 10 feet. Yung nagpagawa, wala siyang pakialam. Ito po ibibigay ko sa inyo. Yung nagpagawa ng bahay, wala siyang pakialam kung ano man ang gagawin ni Brother Robert. Ang mahalaga sa nagpagawa, magagawan siya ng bahay kung gusto niyang gawin. O sige, Brother Robert, kahit na magpako ka ng krus dyan, kahit na masaktan ka, kahit na ano na yung gagawin mo, basta ang yung pinapagawa ko sa iyo, yun ang dapat matupad. Yung purpose ko ang dapat matupad. Gusto ko lang kung ipapanawa ko sa inyo.
kasi marami ang yung process, yung ginagawa nilang Let's say, pag may nagtuturo, wala pong ginanggit ang process na ginagawa. Jesus, ano ba yun? Jesus, binuhat niya yung krus, dinala niya sa Kalbaryo. Jesus, nagpapako sa krus. Jesus, ano pa, linagyan ng tinik. Tapos, sabi pa nga doon Jesus, yung tao, inano siya yung talagang binura-dura. Parang ganito yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, binibigay ko ng sample si Brother Robert. Yung may-ari na nagpagawa ng bahay, wala siyang pakialam kung ano man yung gagawin ni Brother Robert. Hindi niya yung papansinin. Kahit na may, kunyari, na kuryente, namatay yung gumawa ng bahay, buwagsak. Buwagsak. Wala pa rin ano doon ang mayari. Kasi ang gusto niya, matuloy pa rin yung kanyang pinapagawang bahay. Tama po ba, Brother Robert? Oo. Ang aim pa rin, if yung plano ng Diyos ay matuloy. Kaya yung mga minsan, masyadong pinupokos ng mga nangangaral tungkol po doon sa pagpapako ng ating Panginoon. Pero hindi nila pinupokos kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa tao. Ang sabi ng Diyos, kailangan ito yung purpose ko hanggang sa matapos hanggang sa aking matupad yung plano na ito. Hindi titigil ang Diyos kahit na anong mangyari in the process hanggang kailangan matupad yung kanyang purpose. So, yun na po. Sabi nga po dito, why this is important? Well, let's think of a minute. Sabi ko nga mas karamihan po kasi ng ginagawa natin ay mas tinitingnan natin yung process kaysa yung purpose. It is more important than the plan. Kaya nga po dito, pag-uusapan natin kung bakit ano talaga ang plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos kung bakit may Christmas? Okay? The real purpose of God and His real plan of Christmas. Yan. Alam natin, pag sinabi mong Christmas, una natin pumapasok sa isipan natin ay pagkapanganak. Diba? Pag sinabi mong Christmas, pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus. Okay. May tanong ako. Ngayon, kung sino makakasagot nito, huwag naman sanang magiging tayo. Sino makakasagot nito? Pero siyempre naman ngayon Kaya lang si Cheryl. Magkasama si Cheryl. Okay. Ito ang tanong ko. Basta kaya siyempre, hindi ko na lang sasabihin. Bibigyan ko talaga siya ng Christmas naman. Sino ang unang nakaalam ang pagkapanganak ng ating Panginoon? Okay, simple lang. Sabihin yung
O, sino po? Hindi, sabihin nyo. Pwedeng, ako nga yung una kong naisip yung mga pastor. Di ba? Pastor ba yun? O, tapos may nagsabi, ano pa, meron pa. Yung wala, hindi, binibigyan ko lang kayo ng tapos meron pa nagsabi, si Jose. Si Jose, di ba? Pwede si Jose. Tama ba? Pwede bang si Jose? Hindi kasi si Jose sabi niya, oh, Jose, yan si Maria, aasawahin mo yan. Sabi niya. Pero buntis na yan. Sabi niya. Manganganak kasi yan. Kaya alam ni Jose, mahal si Jose, di ba? Si Jose. O sino? Sinong binibigyan ko niya lang yun? O yung anghel, si Brother Robert. Anghel. Okay. Pwede yung anghel kasi sila yung anghel. Anghel naman. Okay, sino ba? Try. Sino? Sige. Ikaw, sis. Diyan ko lang to, yung parang mabuhay lang ang dugo natin. Mag-isip naman tayo, hindi lang kami nag-isip. Sister, Pilet. Sino? Ikaw. Ikaw, Sister Tel. Hindi, magbigay ka lang. Ano? Sino? Tatlong hari. Pwede rin tatlong hari. Di ba? Si Brother Robert Angel. Sister Model. Sister Model. Sige, ibig magbibigay talaga ako natin. Sige, kahit na sino, huwag yung si Sister, Henry. Ha? Si Isaiah. Isaiah. Okay. Wala pa rin. Three. Nandiyan mo na po hanap. Pero sa Genesis po. Genesis 3:15. Sige, basahin natin. Ilagay mo nga Genesis 3:15. Yan. Yan. Okay? Sabi dito, sabi ng Diyos, yan. Ito nga, tingnan nyo. Sabi ng Diyos, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her. He will crush your head, and you will strike his heel. Diba? Sino ang pinag-usapan na dyan? Sino ang pinag-usapan dyan? Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot ng sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Unang pinaalam ng Diyos kay Satanas, kay Satan. Siya ang unang nakaalam ng Christmas. Yung pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo, ang unang nakaalam ay ang Satanas. At pinag-aralan niyo yan. Kaya nga po sabi ko kay Sister Pierre, kasi pumunta ako kahapon.
sinabi ko sa kanya, alam mo ba, sa aming pag-aaral, sabi ko, hindi pala tayo ang unang pinagpakalaman ng Diyos yung pagkapanganak ng ating Panginoon. Una niya, ito ipinaalam kay Satanas. Bakit? Sabi niya, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong bini, sa kanyang bini, ito ang dudurog ng iyong ulo. Bakit? Bakit ulo? Mentality, kaisipan. Bakit? Si Jesus ang dudurog ng iyong ulo. Yung iyong pandaraya. Kasi nandaya si Satanas. Nung nandaya si Satanas, sinabi niya, dahil lininglang mo yung mga nilalang ko, yung kanilang kaisipan. Ito lang naman ang problema eh. Dahil nung nalinlang yung kaisipan ng mga tao, yung mga nilalang ng Diyos na palayo sa Diyos. Anong sabi diyan? At yung binhi at yung ipapanganak ng babae, ang siyang dudurog. Iibahin niya yung pag-iisip ng tao, ibabalik nung Jesus, yung kanilang pag-iisip sa dating pag-iisip nila. Dudurugin eh, di ba? Dudurugin. Ito kasi gusto kong maintindihan ito. Kasi marami ang hindi nakakaintindi niyan. Kung bakit sinabing dudurugin. Sabi niya, di ba? Sabi niya sa Tagalog, basahin ko ulit kasi gusto ko, pag naunawaan niyo ito, hindi na kayo maliligaw. Pag naunawaan niyo ito, sabi niya, maglalagay ako sa iyo. Anong ilalagay ng Diyos? Kay Satanas. At sino yung ilalagay niya? Yung isang binhi. Si Jesus. Ilalagay niya si Jesus kay Satanas. Pagkatapos, yung si Jesus, ito yung dudurog, sabi niya, dudurog sa iyong ulo. Kasi, kaya ulo, kaya mentality, ang unang tinutukoy ng ating Panginoon. Kasi, walang ginawa si Satanas, kundi nilinlang niya yung kanyang mga nilalang. Sila Eva at Adan, ilagay na natin para mas maganda na. Nilinlang kasi ni Satanas sila Eva at Adan. Nung nalinlang nila, nawala yung ipinagkaloob ng Diyos, yung pananampalataya nila sa Diyos. Nawala yun. Kaya pag sinasabing, binabanggit lagi natin, kailangan manampalataya ka. Pag wala kang pananampalataya, wala ka. Noong nilalang ng Diyos ang tao, nasa kanila ang kabuuan ng pananampalataya sa Diyos. Yung kanilang kaisipan, nakatutok lang sa Diyos. Nung nalinlang sila ni Satanas, yung kanilang kaisipan nawala. Kasi nag-disobey sila. So nawala yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Ano ba sabi ng Diyos? Huwag mong kakainin ito Pag kinain mo ito, mamamatay ka. Tingnan nyo Pag kinain mo ito, mamamatay ka. Sinabi niya yung kay Abatada. Nandun yung pananampalataya. Sabi na, ay, pwede natin kainin. Dahil pag kinain natin ito, mamamatay tayo. Magagalit sa atin ang Diyos. Sabi niya, dumating si Satanas. Nilinglang niya yung kanilang kaisipan. Kaisipan naman ang pinupuntira yan ni Satanas Yung
ating mga ex-man. Oo, sabi niyo, hindi po yan. Sabi ng Diyos, hindi kayo mamamatay. Nalilin lang sa Satanas. Ngayon, nung tumingin yung babae, masarap na kung kainin ng bunga ng prutas na ito. So, nung kinain niya, at nung kinakain niya rin kay Adan, na nagkaroon na ngayon ng disobedience. Nalinlang yung kanilang kaisipan. Kaya po dito, ang tinutukoy dito, He will crush your head. Anong ibig sabihin ng He will crush your head? Gustong ibalik ulit ng ating Panginoong Jesucristo yung ating pananampalataya muli sa ating Diyos. Yun po yung ibig sabihin niya. Kaya sabi niya, at mananganak ang isang derhen, babae. At yung derhen, at yung ipapanganak ng derhen na yun, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya yung duduro ng mga pinaglinlangan mong tao. Lahat tayo gustong durugin ng Panginoon yung ating mga pag-aalinlangan at mabalik muli sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi pag hindi nyo naiintindihan yan, kaya sabi ng ating Panginoon sa Matthew 17, wala siyang sinabi, repent. Diba? Ano yung repent? Change the way you think. Kaisipan. Hindi niya sinabi yung mga gawa mo. Yung gawa mong mga masarap, pamamulot niya, kung anong paman niya, sugal kung anong paman niya. Ang sinabi lang ng ating Panginoon, change the way you think. Yung nga yung purpose niya, tudurugin niya yung mga pag-iisip mo na nakuha mo sa pagbigay sa'yo ng alinlangan ng Diyos. Gusto niyang mawala yun. Yan po ang ibig sabihin ng Christmas. Kaya kasi inanong ko sa inyo kanina, yung unang nakaalam kasi napakahalaga po itong pagsasabi. Yung Christmas. Kasi karamihan ng mga alam ng tao, pag sinabi ng Christmas, nasa Biblia magigaya. Kasi magigaya tayo pagdating ng Christmas, and then yung pagpapatawad ng bawat isa. Parang iba yung feeling natin pagdating ng Christmas. Kasi sa ating mga pananampalataya, talagang kailangan natin ang Kristo sa buhay natin. Mamaya pagtatalakayin din natin. Kailangan natin ang Kristo sa bawat buhay natin. Kasi kung wala yung Christmas na yan, kung wala yung si Kristo na ipinanganak sa samsara, mananatili po tayo ginagaya ng Diyos. Walang duduro sa ating mga kaisipan yung mga pag-aalinlangan natin sa ating Diyos. Kaya nga lagi sinasabi ng ating Panginoon, if you believe in me, kung ikaw ay naniniwala, kasi gusto nga durugin ng Diyos, ni Yesu Cristo, yung na minsan ikaw ay nadaya. Meron na mo bang nakapagpaliwanag sa inyo ng ganyan? Yan po yung talagang kahulugan ng dudurugin na sa Kristo yung iyong ulo. The mentality, yung kaisipan natin. Gusto niya mawasake. Meron nga tayong kanta yung Father, di ba? Yung Father.
yung pattern na dudurugin, pagka nadurog, ibabalik ulit, imumul ulit. Imumul ulit tayo ng ating Panginoon. Yan ang gusto niya. Kaya ipinanganak ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya huwag po natin sabihin na babalik ulit ang kung wala ang Christmas, baka po tayo na bago. Ganun pa rin tayo. Malakas kagaya sa Old Testament. Okay? So, yun po yung isa sa gusto kong wala. Kaya yung nawawala yung tayo. Walang nakatuwa eh. Pero, iyan po yung katotohanan. Kahit na po ba kayo na unang nakaalam? Ayan, Diablo. No? Kasi iyan talaga kahit na sino, iyan po malalaman kung nag-aaral yung isang natin. Okay. Pero, sabi kasi Sister Arnalo, ang Diyos ay ibigay ko na sana, pero hindi. Okay. Dito po sa ating pag-aaral, sabi po dito, ngayon nang makita ng Diyos na ang sanlibutan ay nagkakagulo na, kasi nagkakagulo na ang sanlibutan. Merong isang nilalang na tao na isinugo ng ating Panginoon, siyang mananasiwa, upang may ibabalik ang tunay na layunin ng Diyos sa tao. May isang tao na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano ba yung talagang layunin ng Diyos? Okay. Sa Genesis 28, yan. Ano ba yung talagang layunin ng Diyos sa tao? Genesis 28. Genesis 1:28. Yan po yung talagang layunin ng Diyos sa atin. Yan yung purpose niya. At hindi pwedeng mawala yan. Ang purpose ng Diyos sa tao, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Yan ah. Masahin ko sa Tagalog kasi gusto ko sa Tagalog. Wait, sila'y pinasbasan. Yan. Pag sinabing pinasbasan, ito po the word basbas is seed. Sinisid ka. Diba? Pag meron tayong pinag-pray dito, inaano natin yung ating kamay, ginaganyan natin. We are sealing, lalo na kung pupunta sa malayong lugar, we are sealing na yung kanyang biyaya ay magiging seed. Sinisil natin yun. Yung paspas dito, seal. Yun ang gustong ang sinisil na ng ating Diyos. Sabi niya, sila yung pinaspasan ng Diyos at sa kanila yung sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpanalangin. Mayroong alin po din po. Hindi basta-basta kayo magkasawa ng asawa. Punuin ninyo ang lupa at supinin ninyo at magkaroon kayo ng pamamahala. Yun yung number 1. Supinin ang lupa at magkaroon ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa impabrik, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yan ang gusto kong mangyari ng ating Panginoon. One of the sample, yung kaya nang dumating ating Panginoon Jesucristo, nagbigay siya ng mga example kung paano pamahalaan ang mga isda, ang mga sa dagat, ang mga ibon sa impawis, at sa bawat bagay na may buhay. Na kaya mong yun ang gusto niya, na
pwede mong kontrolin. Kaya nang pumunta ang ating Panginoong Jesucristo dito, nagbigay siya ng mga sampol na kaya natin gawin, na dapat natin gawin. Na kung ikaw ay nananampalataya, sabi niya, pwede kayo tumakan sa babaw ng tubig. Sabi nga nung iba, tumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunod. Pumunta man ako sa hindi ako malulunod. Sa tubig, hindi ako malulunod. Yung mga sampol na yun, yun ang gustong ibalik ng Diyos sa atin. Dahil yun ang mga ginawa ng ating Panginoon Jesucristo kila Eva at Adan bago pagkatapos siyang nila lang bago dumating yung paglilinglang sa kanila. Nagagawa lahat nila yun. At yun ang gusto niya, at sabi niya, binatbasan sila na mangyayari yun. Kaya lang ang naging consequence ng kanilang pagkakatala ay nung sumuway na sila sa ating Panginoon. Nawala yun. Nawala yung mga bagay na yun. Kaya nung kasama na Jesus, kakaiba itong tao na ito. Pero ang sa ating Panginoon Jesucristo, ang karaniwan lang. Kasi dapat ganun din tayo. Okay? So, kaya po ito, at tinawag natin itong Christmas gaya sa Isaiah 7:14. Isaiah 7:14. Ito na tayo. Sa Isaiah 7:14, sabi dito, therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with a child and will give birth to a son and we call him Emmanuel. Yung Emmanuel po is God is with us. Yan po yung tinatawag nilang blessed. God is with us. Sa Isaiah 9:6, yan. Ito po yung mga kung bakit ang tawag dito Christmas. Isaiah 9:6, for to us a child is born. Yan na. To us a son is given. Yan. Nawain po natin ito. Yung child, kasi gusto kong habang pinag-aaralan natin, gusto kong maunawaan niyo bawat isip na nakalagay. Sabi niya, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ang isang bata, ang tawag dyan, pag yan ay pag-aaralan ng maigi, pag sinabong child is born, yan po si Jesus. Pag sinabi mong to us, a son is given, yan po si Kristo. Ang dahil po, di ba? A child is born. Unawain nyo. Ipinanganak ang isang bata. Pagkatapos sinabi niya, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Naunawaan mo, Brother Mel, ano ibig sabihin niya? Na yung son is Christ. Yung child is Jesus. Kaya nga sabi nila, at sabi ng Jesus kay Maria, oy, Maria, papangalanan mo yan na Jesus, yung nilalaw. Pero, yung ibinigay ka, yung pinapagkaloob ko sa inyo, ay si eh, pag binabasa natin, may meaning niya. For to us, a child is born. Then to us, a son is given. Si Jesus at si Kristo yan. Kaya pag pinagtutong natin, Jesus Christ.
pag hindi natin inuunawa bawat salita na nasa Biblia, may hanapan tayo sa sasabitan ng for God, the eldest for God, and the government will be. Pero walang meaning. Pero pag ipapanglawa mo, hindi ipinapanganak yung Son. Si Jesus lang ang pinanganak. Bakit? Paano naglihi si Maria? Diba? Ay, the Holy Spirit. Spirit ang nagpalihi sa kanya. Yun na yung Son. Yun na yung Son. Galing yung Diyos, galing yung Son sa Diyos. Pero yung flesh, galing kay Maria. Ang ginanda lang, pinili ng Diyos, Virgin Mary. Bakit naman pinili niya ang Virgin? Bakit? Kasi lahat ng DNA ng ating pag-aaralan, lahat ng DNA ng tao ay pawang masama. Gusto yung mabasa ko yun. Gusto mong patulitin mo. Na sabi nga sa Genesis 6, 5 and 6. Genesis 6. Sige, basahin natin. Yeah. Genesis 6. The Lord saw how great man is wickedness. Kaya hindi pwedeng manggaling kay Jose. Kasi wicked eh. Lahat tayo naging wicked. Wala pa kasi secret ito nun eh. Papangarap pa lang eh. Wicked pa lang ang tao. Kaya hindi pwedeng yung panggalingan ng ating Panginoong Kristo ay isang wicked. No? Sabi niya, on the earth had become, and that every inclination of the thought of his heart was only evil all the time. Sa 6. Tingnan natin sa 6. The Lord was grieved that the earth, that He made the man of the earth, and his heart was filled with pain. Alam niyo kung bakit hindi ginamit siya. Pwede niyang gawin niya, o Jose, sa iyo na lang ibibigay yung sperm ko para kay Maria. Pwede niyang gawin yun. Pero dahil sa wickedness na ng tao, hindi pwede. Kaya sinabi niya, pinili niya yung isang virgin na para yung kanyang spirit may pula kay Maria. Kaya siyempre, talagang galing sa Diyos. The Son, si Kristo, ay galing sa Diyos. The Son is there. Yun po yung talagang kwento para maunawaan. Okay. So, kaya po from Genesis to Matthew, bago mag-now, kasi si Matthew from Genesis to Matthew, pinopoint na nila talaga yung Christmas, yung pagdating ng ating Panginoon ito. From Genesis to Matthew. Kaya pointing. Kaya nga, tayong mga tao na nakaalam na yung pagkapanganak ng ating Panginoon ay yung time na natin. Pero mo, mga prophet, kung ano yung mga holy men talagang they are pointing Jesus Christ that siya ay darating sa atin. Yan po yung kahalagaan na so, now, why Jesus? Bakit? Ito nga eh, ito pa nga yung isang pinag-aaralan ko eh. Ito pa nga yung isang pinag-aaralan. Bakit hindi pinili ng Diyos sila Pedro o kaya si Pablo na siyang maging Kristo?
At hindi. Kasi nga yung sinasabi ko, yung DNA, di ba? Ano ba yung tawag sa DNA, Sherry? Sherry? Ano yung DNA? Yun yung mga ano, kasi yung mga DNA na tao, na ganun na gawin ng okay? So the role of God is only given to Jesus. Not even John. Hindi, kahit na si John hindi. Kay Jesus lang ipinagkaloob kung paano muli papambalik ang tao. Sa John 1:23. Okay? Lapit na. Sa John 1:23, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of the calling in the desert, make straight the way of the Lord. Lagi po dyan, si John po ang last prophet. Siya po yung pinakabiling propeta na hindi ng Diyos. Kasi ang sinasabi niya ni John, prepare the way of the Lord. Hindi yung sigaw niya. Kaya pag sinasabi, sino ang last prophet? The last prophet is John. Okay. Why we need Christmas? Bakit natin kailangan lang? Okay, doon tayo. Why we need Christmas? Christmas means we are not alone. Christmas means we are not alone. Kaya nga sabi ng Diyos saan ka magpunta? Kasama mo. Hindi ka nag-iisa. God dwells with us and is still here today by the Holy Spirit. God is in us. Isaiah 9:6-7. Isaiah 9:6-7. Why we need Christmas? Sabi dito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay mahahatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Yan po yung ang paglago ng kanyang pamamahala ng kapayapaan ay hindi magwawahal. Sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahon ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasin ng Panginoon na Lord. Yan po yung talaga. Yan po kung bakit kailangan natin ng Christmas. Sa anuman ang mangyari, gagawin ito ng ating Panginoon para sa atin. Christ means we are not alone. That God dwells with us. Sabi nga po sa ating binasa kanina sa Matuan kay Emmanuel, kasama natin ang Diyos, God inside the man's body. That heaven came to earth in the man's body of Emmanuel, or simply word incarnation. Yan. Pagkakatawan tao ng ating Panginoon para makasama natin. Yun ang maganda sa Christmas. So, Christmas is God
entering man. Gusto ng Diyos na maalala natin yung pagparito na natin Panginoon. Nakapalataya tayo. His goal, the purpose of God. Okay. Ano po yung purpose na God? Sa Luke 4:43. Sabi ko ng po, ang sa Luke 4:43. Yan. But he said, I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also because that is why I was sent. Yan po yung talaga purpose ng Panginoon. Gusto niyang sabi dito sa purpose. Subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko rin ipangaral sa ibang ito po yung purpose ng ating Panginoon. Pangaral ang sa ibang bayan ng magandang balita ng kaharian ng Diyos sapagkat ako ay tinubukas sa layunin ko. Sa Mark 1:38, kunyari, kung yan na yan, sa Mark 1:38. Mark 1:38. Use the one in spread quickly. 23 yan. 1:38. 1:38. Jesus replied, let us go somewhere else to the nearby village so that I can preach there also. This is why I have come. Bakit ako patayin? Gustong ibalik tayo. Gustong ibalik tayo ng doon sa kanyang kaharian. Yan po ang message ng Diyos. Yung dati natin pinanggalingan. No? His end. Yan. To restore. Genesis 1:28. Gusto niya i-restore ito sa Acts 1:34. Sa Acts 1:34. Ito po yung gusto i-restore na niya sa akin. Sabi niya, pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming kapunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 4 na araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi ko yan, after his suffering, nabuhay na maguli na dyan na matapos siyang mamatay, magyat sa langit, pagkatapos bumaba ulit. Tingnan po yan ang ibig sabihin yan. Namatay ang ating Panginoon, umakyat sa langit. Ang kakyat niya sa langit, bumaba siya. 40 days pa muli siyang nagpagala-gala dito sa mundo. At walang ibang ipinangaral ang ating Panginoong Jesus, kundi yung kaharian. Yung kaharian. Kaya wala pong ibang preach ang ating Panginoon, kundi ang kanyang kaharian. Ngayon, paano na tayo ngayon? Bakit meron na tayong authority? Sabi niya, sa Acts 2:1-4, pero kasi sinabi niya dito, pero bago kayo humayo, hintayin ninyo ang pagdating ng Holy Spirit. Yan. Kaya tayo ngayon, binasbasan na ng Panginoon doon sa Holy Spirit. Sabi niyo dito, nang dumating Acts 2. Acts 2. Nang dumating ang araw ng Pentecost, silang lahat ay nagkakatito sa isang lugar. Bilang dumating mula sa langit ang isang tubong gaya ng isang pagkinis na hangin ng lahat ng tumuno. Ito ang buong bahay ng Israel. Sa kanila may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa
pinagkaloob sa kanila. Yan. Ito na po yung last. Bakit na po ang ating Panginoong Jesucristo, ang itinalik naman niya ay yung banal na Espiritu. Sabi niya, sabi nga po dito sa ating binabasa, sabi niya, pero bago kayong kumayo, hintayin mo na ninyo yung banal na Espiritu na siyang magpupuput sa inyo. Kaya po sa Acts 2, hinintay nila yung nagkakitipon nga sila sa kanila at nang kakapagay sila, bumati yung Holy Spirit at sila ay binatay. Kaya po, sa tuwing gusto natin ang kaalaman ng Diyos, una natin sinasabi sa ating sarili, nawa ay gabayan ako hindi ang ating Panginoon Jesucristo, hindi gabayan ako ng Panginoon. Kasi ito, at sa panahon ngayon, ay panahon na po ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Kaya sa tuwing ako yung kaninang umaga, nasalangin ako, Lord, Biblis ko po ang alam ko po na marami pang kulang yung ating pagpapahayag. Kung paano ko naiyaan sa inyo yung kahalagahan sa Panginoon sa inyo. Nawa, Panginoon, gabayan ako. Gadat na Espiritu. Wala ang ganun na Espiritu na magkagawin tayo. Yung matiging sa akin, at ang matulog sa akin. Kasi kailangan po natin ang Christmas sa ating mga. Kasi nagpapatunay na hindi tayo iniiwanan niya. Grabe. Okay? Magpapang po natin ang namin ito. Dahil sa maraming loob ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo. Sa ito, nawa Panginoon, hindi pagpapalat sa bawat nahanin. Malaman namin ang kahalagahan ng iyong pagkapananakit at pagkawalan ng Diyos. Salamat sa Panginoon.